Mapalad ang bumabasa at ang nangakikinig ng mga salita ng hula at tumutupad ng mga bagay na nasusulat doon, sapagkat ang panahoy malapit na. Filipos Kapitulo 2. Kaya nga kung mayroong anumang kasiglahan kay Kristo, kung mayroong anumang kaaliwan ng pag-ibig, kung mayroong anumang pakikisama ng Espiritu, kung mayroong anumang mahinahong awa at habag, ay lubusin ninyo ang aking katuwaan, upang kayo'y mangagkaisa ng pag-iisip, mangagtaglay ng isa ring pag-ibig, na mangagkaisa ng akala at isa lamang pag-iisip, na huwag ninyong gawin ang anuman sa pamamagitan ng pagkakampi-kampi o sa pamamagitan ng pagpapalalo, kundi sa kababaan ng pag-iisip, na ipalagay ng bawat isa ang iba na lalong mabuti kaysa kanyang sarili. Huwag tingnan ng bawat isa sa inyo ang sa kanyang sarili, kundi ang bawat isa naman ay sa iba't iba. Magkaroon kayo sa inyo ng pag-iisip na ito'y na kay Kristo Jesus din naman, na siya bagamat nasa anyong Diyos, ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos, kundi bagkus hinubad niya ito at nag-anyong alipin na nakitulad sa mga tao, at palibhasa'y nasumpungan sa anyong tao. Siya'y nagpakababa sa kanyang sarili, na nagmasunurin hanggang sa kamatayan. Oo, sa kamatayan sa krus. Kaya siya naman ay pinakadakila ng Diyos, at siya'y binigyan ng pangalang lalo sa lahat ng pangalan, upang sa pangalan ni Jesus ay iluhod ang lahat ng tuhod ng nangasa langit at ng nangasa ibabaw ng lupa at ng nangasa ilalim ng lupa, at upang ipahayag ng lahat ng mga dila na si Jesucristo ay Panginoon sa ikaluluwalhati ng Diyos Ama. Kaya nga, mga minamahal ko, kung paano ang inyong laging pagsunod na hindi lamang sa harapan ko, kundi bagkus pa ngayong ako'y wala, ay lubusin ninyo ang gawain ng inyong sariling pagkaligtas na may takot at panginginig, sapagkat Diyos ang gumagawa sa inyo, maging sa pagnanasa at sa paggawa, ayon sa kanyang mabuting kalooban. Gawin ninyo ang lahat ng mga bagay na walang mga bulok-bulong at pagtatalo, upang kayo'y maging walang sala at walang malay, mga anak ng Diyos na walang dungis, sa gitna ng isang lahing ligo at masama, na sa gitna nila'y lumiliwanag kayong tulad sa mga ilaw sa sanglibutan, na nagpapahayag ng salita ng kabuhayan, upang may ipagkapuri ako sa kaarawan ni Kristo, na hindi ako tumakbo ng walang kabuluhan, ni nagpagalman ng walang kabuluhan. Oo, kahit ako'y maging hain sa paghahandog at paglilingkod ng inyong pananampalataya, ako'y nakikipagkatuwa at nakikigalak sa inyong lahat. At sa ganyan ding paraan, kayo'y nakikipagkatuwa naman at nakikigalak sa akin. Datapwat inaasahan ko sa Panginoong Jesucristo na suguin madali sa inyo si Timoteo, upang ako naman ay mapanatag pagkaalam ko ng inyong kalagayan, sapagkat walang taong katulad ko ang pag-iisip na magmamalasakit na totoo sa inyong kalagayan, sapagkat pinagsisikapan nilang lahat ang sa kanilang sarili, hindi ang mga bagay ni Jesucristo. Ngunit nalalaman ninyo ang pagkasubok sa Kanya, na gaya ng paglilingkod ng anak sa Ama, ay gayon naglilingkod siyang kasama ko sa ikalalagan ng Ebanghelyo. Siya nga ang aking inaasahang suguin madali pagkakita ko kung ano ang mangyayari sa akin. Datapwat umaasa ako sa Panginoon
na diya'y makararating din naman akong madali. Ngunit inaakala kong kailangang suguin sa inyo si Epaprodito na aking kapatid at kamanggagawa at kapwa-kawal at inyong sugo at katiwala sa aking kailangan. Yamang siya'y nananabig sa inyong lahat at totoong siya'y namanglaw sapagkat inyong nabalitaan na siya'y may sakit. Katotohanan niyang nagkasakit siya na malapit na sa kamatayan, ngunit kinahabagan siya ng Diyos at hindi lamang siya, kundi pati ako upang ako'y huwag magkaroon ng saping-saping talumpayan. Siya nga'y sinugo kong may malaking pagpipilit upang pagkakitang muli ninyo sa Kanya, kayo'y mga galak at ako'y mabawasan ng kalumpayan. Tanggapin nga ninyo siya sa Panginoon ng buong galak at ang gayon ay papurihan ninyo. Sapagkat dahil sa pagpapagal kay Kristo ay nalapit siya sa kamatayan na isinasapanganib ang kanyang buhay upang punan ang kakulangan sa inyong paglilingkod sa akin.